Basically, gagawin mong paborito yung sarili mo. Yeah. Kumbaga sa lahat, sa buong mundo, ang pinaka-paborito mong tao yung sarili mo. Ngayon. So yun, pagdating sa forma pa lang, kung hindi mo binibisa ng maayos yung sarili mo, hindi mo paborito yung sarili, hindi mo, di ba? Hindi mo spoiled yung sarili mo. Tama. Dapat, pati sa choice pa lang din ng pagkain tol eh. Kumbaga, let's say kung puro shit food yung kinakain mo, puro junk foods, hindi mo yata Nirespeto yung sarili mo. Parang wala kang pakialam sa sarili mo. Well, yeah. Pinapatay mo lang yung sarili mo. Sisig. Lahat ang dami pati sa group, sa mga pagpili din ng friends. Yeah. Kaya lagi kang kahangout may mga loser friends. Yeah. Yan ba ang gusto mong maging friends? Like, hindi mo ba bibigyan ng mas maayos na friends yung sarili mo? Hindi mo ba iaangat? Yeah. Pagdating rin sa babae, kaya dinidisrespect ka ng babae. Okay lang ba sa'yo na ma-disrespect ka ng babae o maghahanap ka ng babae hindi magdi-disrespect sa'yo? Right. Diba? So may mga, yun ang point ko, gawin mong paborito yung sarili mo, i-spoil din mo yung sarili mo dahil unang-una, yun lang pinakakampi mo rin sa lahat eh. By the Diba? day. Yun yung money machine mo eh. Yeah. Yung money machine siya eh, diba? Yun ang gagawa ng pera sa'yo eh. Ako ginagawa ko, tinitignan ko yung mga taong sa tingin kong karespeto. Paano ko malalaman? Marami ring dumirespeto sa kanya. Okay. Tapos inaaral ko ngayon paano siya magsalita, paano siya manamit, paano siya kumausap ng mga tao. Usually politicians nga. Diba sila? So yun, usually pag mga matataas na figures, yun, inaaral ko yung vibe nila, paano sila magsalita. How they talk. Yun talaga paano magsalita. Usually after na nung looks, pag na-okay mo na yung looks. Kasi pag hindi okay yung looks department, kahit anong galing mo magsalita. Halimbawa, nakapampulubi ka, tapos nagaganyan-ganyan. Makikinig sa'yo. Hindi yan nila seryosohin, di ba? So kailangan combo talaga eh. Maayos yung looks mo, tapos the way you speak. So, yun. Para mas tataas yung respeto sa'yo ng mga tao. Kailangan marunong ka rin magbigay ng respect. Hindi naman pwedeng respeto lang din sa sarili mo. When you show people respect, nahihiya silang bastusin ka, napansin ko eh. Di ba? Pag pinakitaan mo siya ng respeto, halimbawa, tinawag mo siyang sir, parang mahihiya siyang hindi ka rin tawaging sir eh. So, how you view the world or how you treat the world, babalik din talaga siya sa'yo eh. Di ba? Yeah. So kung nire-respeto mo yung mula gasoline boy hanggang pinakamataas na kakilala mo, same treatment ka sa kanila kasi full of respect. Ganun din sila lahat sa'yo, basically. Parang ganun yung pakiramdam ko eh. Like, hindi ko inaayon yung respeto ko masyado sa estado ng tao. Parang ganun. Parang, Tama. Tsaka kailangan mo rin siguro ng confidence sa sarili mo. exactly. Kasi syempre. kunyari, halimbawa, ito ka-level mo naman siya ng estado sa buhay. Pero yung confidence mo mas mababa sa kanya. Parang doon hindi ka Para siyang nire-respect tol eh. Ewan ko, Diba? by nature tol, kung wala kang confidence tol, automatic hindi ka nire-respect ng ibang tao. By nature siya eh. Parang yun nga explanation ko yung tol eh. Pag yung aso dumaan sa isang street na punong-puno ng aso, tapos yung asong yun, dumaan siya na natatakot siya, kinakabahan siya, lalo siyang ginugulpi ng ibang aso. Bubulihin siya. Pero pag dumaan siya na taas noo doon, hindi siya nangungupal naman, like confident lang siyang ganun, hindi siya pinapakialaman ng mga aso. Or tatahol lang pero hindi talaga sumusugod. Pero ko yung nagtanong na yan is yung paano nga re-respetuhin. Kung binubuli naman siya sa lugar niya, sa mga friends niya, masasabi ko dyan, yung friends na hindi yan para sa'yo. Huwag mong ipilit siya, huwag ka naman ipagtropahan dyan. Hindi ka din-respeto. Sa bagay, may ganun din, may ganung sitwasyon din. Yung question niya, di ba? Yung ibang tao, hindi mo napipiliting respetuhin ka. Oo. Pwede yung ibang tao, hindi nga lang talaga nila nakikita yung na... Pero minsan sa akin, parang mas effective na ipakita mo sa lahat ng babastos sa'yo na hindi ka pwedeng bastusin. Yeah. Pwede rin. Ang bisa talaga, ilang beses ko naranasan eh na sampulan mo kasi. Sampulan mo kasi na hindi ka pwedeng bastusin. Pag di ka pwedeng nakawan, di ka pwedeng ganitohin, di ka pwedeng ganyan. Pag nasampulan mo sila, Makita mo yung bad side mo, no? tapos naman eh, usually like, mas tataas na yung respect nila sa'yo kahit papano. Diba? So, paano ang ways mo para ipakitang ano? Like, Sinasakal ni Frank. ako, nagpa-fire ako on the spot pag may, like yun. May About pa rin akong mga ginawa. hindi employees? Well, so far, hindi ko pa naman na-experience na mabastos. So, hindi ko pa alam kung, Hindi kahit hindi ba nabastos para yung sa tingin mo lang disrespectful siya gano'n. O hindi niya kaya hindi niya nire-respect yung time mo, hindi niya respect yung ano mo. ako diretso ako pag ganun. Like, diretso ako na for example, may hater ako na na-meet in real life. Yeah. Parang sinabi ko sa kanya, kinakamayan niya ako eh. Like, sabi ko, ikaw yung nag-hate sa Facebook eh. Ikaw yun, Ba't kita kakamayan? O, nagulat sila. Like, Straight to the point. like, parang,
ano talaga, parang I address it pag Okay. ganun. Ayoko nang hindi ko pinapakita, parang ganun. Para at least alam nila, may boundaries din kung ganyan kang tao, hindi pwedeng pakisamahan ka ng maayos ng mga tao. Para sa akin, learning din yun sa'yo eh. Parang ganun ko siya tignan. Parte ako ngayon ng learning mo. Kailangan mo matuto. Tsaka sa mga possible na papunta pa lang sa gangsta o sa mga teenage life, kagaya ng isang anak ko, kagaya ng isang anak ko, yung mga tinotropa mo na, kung di talaga para sa'yo yan, hayaan mo na sila. Parang kayo, pinili ko rin para sa akin. Hindi nga talaga sila para sa akin eh. Naka-squatter area ako sa mga tropa, sa mga hood ko. Yun talaga yung pamumuhay nila. Anong gagawin ko? Hindi talaga kami compatible eh. So kung pipilitin ko na maging kami, ilagay mo na lang ng boundaries. Tapos huwag ka na mag-iwan ng negativity sa kanila. Kumbaga, yun na, ayusin mo ang sarili mo. Higit sa lahat din, kumuha ka ng para sa'yo na tropahan na talagang mas lalong i-build up din yung pagkatao mo. Para sa akin, yun For sure. Talagang respeto talaga. For sure. Shout out sa More Than Ink podcast. Yeah, for sure. For sure. Pa-shizzle. Yo, Boots! Yeah. Next question mo, Next question. Okay, ito. Para sa mga... Dadagdagan ko sana yun, pero hindi na. Sige. Hindi. Hahamunin mo na sparring yan. Hamunin mo na Hindi, sa sparring. tingin ko, para maging respeto ka rin, para mag-create ka rin ng takot eh. Parang, kailangan rin nila matakot sa'yo eh. Hindi lang yung parang kailangan ka nila irespetuhin. Pwede rin. Minsan kasi di ba nire-respeto ako, syempre nakakatakot, unfuckable yan. Pwede rin. Okay. Di ba? Marami rin iba't ibang klase ng takot na pwede mong pwede hindi physical na takot. Oh, pwede rin hindi yung ganun. takot nila na mawawala ka sa buhay nila. Yep. Yeah. Parang Pwede ganun. Oo. Kupal ka. Pag ako nawala sa buhay mo, iyak ka na. Ganun. Magsisisi ka na. Hindi mo na makakausap. Takot na ganun, Pwede tol. rin Hindi yung ganun. takot na... Pwede rin yung physical. Oh. Okay din yun.